Bahala sa kanila. Sa wari ko hindi. Mayroong nasa isip niya na alam niya na kapag ang mga kapatid niya ay pumunta sa impyerno, ay susumbatan siya nila sa pagtungo nila doon at yun ay karagdagan sa kanyang paghihirap. Ngunit, kumantong din sila sa impyerno. Sa pangkaraniwang istorya, ito ang wakas. Makakauwi na tayong lahat at kalimutan ang tungkol dito. Ngunit hindi sa walang hanggang kasaysayan tulad nito. Ang pangyayaring tulad nito ay magpapatuloy magpakailanpaman. Ang alab ng apoy ay magpakailanpaman. Ang pagtulos ay magpakailanpaman. Ang alaala noon ay magpakailanpaman. Ang pagkauhaw ay magpakailanpaman. Ang nag-aalab na apoy na inihanda para sa diablo at kanyang mga kampon. Ako'y ipupulit sa walang hanggang dagat-dagatang apoy! Nakita natin ang ilang kahindik-hindik na pangyayari sa impyerno na nilarawan pero sa salita o larawan ay hindi maisasaad ang lagim nito. Sa Hebreo 10:31, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Hayaan ninyo na bigyan ko kayo ng isa pang halimbawa tungkol sa impyerno. Ang impyerno ay magpakailanman. 10,000 taon simula ngayon, ang bawat makasalanan ay naroon pa sa impyerno. 100,000 taon simula ngayon, ang makasalanan ay naroon pa sa impyerno. 1,000,000 taon simula ngayon, ang bawat makasalanan ay naroon pa sa impyerno. 100,000,000 taon ang bawat makasalanan sa impyerno ay nagkakasala, nagmumura, umiiyak, nanlulumo pa sa sakit na hindi pa naranasan ng mortal na tao sa ngayon. Tignan ninyo ang chart na ito. Ang layunin ko ay tulungan kayong mag-isip kung hanggang kailan ang impyerno. Ang numero 1, kung dagdagan ng 6 na zero ay 1,000,000 taon. Dagdagan pa ng 3 zero, ito'y 1,000,000,000 taon. Dagdagan pa ng 3 zero, ito'y 1,000,000,000,000 taon. Pero hindi lang yon. Kung tingnan natin ang chart, makikita natin ang bilang 1 at maraming zero na naglalarawan ng 33 trilyong taon. Pagkatapos ng mahabang panahon ito ay walang pag-asang makatakas ang makasalanan sa impyerno. Mananatili sila doon magpakailanman. Palapakan po natin ating malapay maminamahal. Ganon kahalaga ang minamahal. Kaya nakita po natin ang sakripisyo ating minamahal, ginagalmal pastor, beloved Mama dear, na nagbigay ng buhay sa ating malapay. Lubos ang ating pasasalamat sa ating malapay. Dahil kung hindi natin napakinggan ang tunay na ebanghelyo, dala-dala ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos, doon sana ang ating punta. Subalit ngayon, maminamahal, pinapanuod lang natin yung lugar na hindi natin pupuntahan sa ating patuloy na paglilingkod, sa ating mga. At ang pupuntahan natin yung pinuntahan ni Lazarus sa langit, sa piling ng mahal na Panginoon na walang hanggang kaligayahan at kapayapaan. Ano ngayon ang ating isusukli sa ating mahal na Panginoon? Habang tayo po'y nabubuhay, mami na mahal. Mabuti sana kung after natin maligtas, ando na kaagad tayo. Amin na mahal, subalit mayroon palang layunin ng ating dakilang Diyos. Bakit tayo pinalawig ang ating buhay, pinahaba ang ating buhay, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Katunayan, masasabi po natin, mas mapalad po tayo kay Lazarus. Amen? Sapagkat binigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoon na maipakita rin sa ating mahal na Panginoon yung ating pag-ibig sa ating dakilang Diyos. Amen? Na tayo ay niligtas, tagapagmana ng buhay ng walang hanggan, anong gagawin natin sa binigay ng ating malapay na buhay? Ang ating beloved noble parents in the Lord, beloved children, perfect example para sa atin. Sapagkat ibinigay ng buong buo ang buhay sa ating mahal na Panginoon. To serve the Lord, to preach the gospel throughout the world. Amen! Hallelujah! At hindi lang basta nagbabahagi.
Nang katulad na nakita natin, maminamahal, babagay ng leaflets. Babasahin. Tignan nyo yung ating leaflets, kakaiba sa lahat, maminamahal. Nariyan na po yung signs, wonders, and miracles. Ang mga pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Nilutas na problema ng ating mahal na Panginoon. Tayo mismo ay buhay na patotoo. Ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na totoo ang langit. Amen. Kaya tayo po ay hindi mananahimik sa isang tabi. Ang sabi po, maminamahal, walang kagalakan at walang katuwaan ng ating mahal na Panginoon. Kailanman sa kamatayan ng masasama, ayaw ng ating mahal na Panginoon mapunta sila sa impyerno. Maminamahal, ayaw ng ating mahal na Panginoon may maghirap, may magdusa sa walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Maminamahal. Ang nais ng ating mahal na Panginoon po sabi, Ezekiel chapter 18 verse 32, I have no pleasure in the death of the wicked, but for them to turn to God. Kahit ikaw na may Espiritu ng Diyos, na pinagpala ng ating mahal na Panginoon, na makilala mo ang ating mahal na Panginoon, at ngayon nagtamasa ka ng pinagpalang buhay. Amen. May mga pagsubok man, subalit nariyan ang ating mahal na Panginoon upang ikaw ay alalayan, tulungan. Dati-rati, walang tutulong sa iyo, nag-iisa ka lang hanggang sa ikay masawi at mapahamak sa impyerno. Ngayon, araw-araw, sa iyong paglalakbay, kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Minamahal kang lubos ng ating dakilang Diyos. May problema ka, may natatawagan kang Diyos at dagling tumutugon ng ating mahal na Panginoon sa iyong mga panalangin. Naranasan mo ang kabutihan at pag-ibig ng ating dakilang Diyos. At dahil sa nilagay sa iyong Espiritu ng ating mahal na Panginoon, kahit pinakamasamang tao sa mundo, hindi mo na naisin na mapunta diyan. Amen? Ikaw na pinagkalooban ng ating mahal na Panginoon ng Espiritu ng Diyos. Mayroon kang pag-ibig. Amen? Na ayaw mong kahit isa may mapunta dyan. I have no pleasure. Lungkot na lungkot ang ating mahal na Panginoon. Mayroon pong napupunta dyan. Sapat pinili nila at nireject nila ang gospel ng ating mahal na Panginoon. Ano pong sabi mga sa Luke chapter 12 verse 32, ang kanyang kaluguran ay ibigay sa iyo ang kaharian. Dalhin ka sa langit, sa buhay na walang hanggan. Yan ang iniisip ng ating mahal na Panginoon. Amen? Walang nais ng mahal na Panginoon na mapunta dyan. It is not prepared for men. Ano pong sabi mga minamahal sa Matthew chapter 25 verse 41? It's prepared for the devil and his angels. Yun pala mga minamahal, impyerno ay hindi para sa tao. Nilikha ng ating malapit ng tao para lumigaya. Subalit, tinukso ng dyablo mga minamahal sapagkat ang tao ay po may tinatawag na free will. Nilikha ng ating malapit ng tao with a free will. Hindi niya ginawang robot ang tao. Ginawa niya ang tao na may sariling pagpapasya. Hindi niya pwedeng maging ang ating mahal na Panginoon. Kapag ayaw mo maglingkod sa Kanya, hindi ka pwedeng pilitin ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat nung nilikha ng mahal na Panginoon ang tao, hinayaan niya magkaroon ng sariling pagpapasya. You must decide for yourself. Nilalatag lang ng ating mahal na Panginoon ang Kanyang mga salita. Ang mabubuting bagay para sa mga sumusunod sa mahal na Panginoon. At ang kapahamakan naman para sumusuway sa ating mahal na Panginoon. That's all our loving God can do. Amen? Yun lang ang kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Kapag ayaw mo, hindi ka pwedeng pilitin ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat nilikha niya tayo na mayroong sariling pagpapasya. Free will. We blame God. Minsan, maminamahal ang tao, sinisisi, ba't ganito, ba't ganon? Maminamahal, binigyan niya ng kalayaan ang taong mamili. Amen?
Kaya, ito ang salita ng ating mahal na Panginoon para batayan natin ang lahat ng bagay. Word of God. Para hindi tayo malito sa mga pangangatwiran na napakaraming tao ngayon. Amin naman. Diyos daw ay pag-ibig, hindi kailanman ang Diyos na pag-ibig ay maghahanda ng impyerno para sa makasalanan. Dahil siya ay pag-ibig, punong-puno na, totoo, punong-puno na pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. But He is also righteous. Amin na mahal. Sa langit, nung siya ay naroon at kasama ang mga anghel, one of the angels rebelled against God. Nagrebelde si Lucifer sa ating mahal na Panginoon. So, makita natin, pati pala mga angels, mayroong free will. Mami na mahal, mayroon din pala silang sariling pagpapasya. No? Angels in heaven. Sapagkat ang ating mahal na Panginoon pala ay Diyos na hindi maramot na ating Diyos. Mami na mahal. Gusto niyang ibigay ang kalayaan sa kanyang nilikha. But one of them rebelled against God, Lucifer. At nung siya po ay inalis sa langit, amin na mahal, siya naman po ay nandito ngayon nanunukso. So, it's up to you whom you will listen to. Sino ang iyong pakikinggan? Ang ating mahal na Panginoon ba nagbigay sa iyo ng buhay? Nagbigay sa iyo ng kalayaan, nagbigay sa iyo ng kapangyarihan, nagbigay sa iyo ng lahat ng pagpapala. At hayaan mong bulungan ka at makinig ka sa bulong ng kaaway para mawala sa ating mahal na Panginoon. Para mapunta sa side ng kaaway. Amin na mahal. Pakinggan mo ba ang kanyang tinig? Samantalang dito, nakita na po natin, mami na mahal, kung paano tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po doon sa Bible study ng ating beloved Ted last time, sa ating GMYC, yung soul ay isang pinto. Amen? Alam niyo, mami na mahal, isang pinto. Ito po ay binubuksan mo, isinasara mo. Binubuksan mo para papasukin yung nais mong papasukin. At isasara mo yung ayaw mong papasukin. Amin naman. So, pag ang gustong pumasok, yung kaaway ng ating mahal na Panginoon, yung panunukso ng ating mahal na Panginoon, kamunduhan, kasalanan, kalayawan, isasara mo yung pinto. Amen? Subalit, kapag gusto mo, puro kabutihan ng mahal na Panginoon ang iyong makamtan, bubuksan mo ang pinto. Amen! Praise the Lord! Kaya sa habang tayo po ay nagiging ilaw sa libutan ito, kami na mahal, kaya nga po pinakita natin ng impyerno, at sabi ng ating beloved noble pastor, Evangelist Valdez Rodalmeda, dalawa ang kaligtasan. Dalawang bagay. Huwag po natin kalimutan, mami na mahal, dalawang bagay ang kaligtasan. Ikaw ay nasa langit at wala ka sa impyerno. Amen? Amin na mahal. Hindi basta nasa langit ka lang. No. Nasa langit ka at wala ka sa impyerno. So, isa-isip po natin, mami na mahal, ang sinasabi ng propeta ng ating dakilang Diyos. Bakit? Sabat dito, mami na mahal, at sabi, serve the Lord with fear and trembling, habang ikaw ay maligayang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ikaw din ay nag-iingat sa iyong buhay, serving the Lord with fear and trembling. Bakit? Nariyan din po umaali-aligid yung kaaway. Amen? Para gusto niyang pasukin yung pinto na nakasara pag binuksan mo sa Kanya. Huwag natin bubuksan yung ating pinto para sa kaaway ng ating mahal na Panginoon. Para sa ating mahal na Panginoon lang ang pintuan na yan. Dahil dati-rati, nandoon tayo. Sa kasamaan, sa kasalanan, sa kawalang pag-asa. Amin na mahal. Hopeless, helpless. Amin na mahal. At pagkatapos, ang kantungan niyan, impyerno at dagat-dagat ng apoy. Subalit ngayon, mami na mahal,
na ikaw ay niligtas, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Uulitin natin, mga minamahal, Acts chapter 1 verse 8. Amin na mahal. Ye shall receive power after that the Holy Ghost will come upon you. Yung nga lang, amin na mahal, kapag yung power na yan ay hindi mo gamitin, it will be useless. Amen? May kapangyarihan ka eh. Pero ayaw mong gamitin, pwede rin huwag mong gamitin. Pero ano po ang iyong maging silbi sa iyong buhay sa mundo ito? You'll be like a salt na wala na pong lasa. Amen? Pag walang lasa, hindi na po hahayaan pa ng malapay lumawig ang iyong buhay. Gusto mong lumawig ang iyong buhay? Gusto mong ibuhos na malapanginoon lahat ng pagpapala sa iyo? Ipatotoo mo ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. You win souls for Christ. Amen? Amin na mahal. Ang dala-dala po natin ay gospel. True gospel. Amin na mahal. Ang sabi po sa Romans chapter 1 verse 16, amin na mahal, it is the power of God unto salvation. For I'm not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ako nahihiya. Hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo ng Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. To everyone that believe it. Sa lahat ng sasampalataya. Paano yun? Inuusig ako, ay nang sumampalataya. Wala ka ng problema doon. Amen? Hindi mo problema yon. Problema nila yon. Sapagkat ang tao po ay mayroong choice. Amen? Basta ihayag mo ang ebanghelyo, ipanalangin mo na sila iligtas ng ating mahal na Panginoon. Nasa kanila ang decision. You pray hard for them. You cry for them. Lalo na ating mga mahal sa buhay. Ang sabi po, mga 6,000 doon sa na pakinggan natin kanina. Statistics yun ng 1974. 6,000 die daily na tao. Maliit pa ang populasyon ng mga panahon na yun, kumpara sa ngayon. So, ang sabi niya, more than 3,000 go to hell every day. Kasi more, imam na mahal, yan po ay nakasaad sa Matthew. Sa ating napakinggan, mga minamahal, straight is the gate, narrow is the way, Matthew chapter 7, 13 and 14, that leadeth unto life. Makipot ang daan. Subalit ang papunta sa impyerno, malawak. Walang bawal. Mga minamahal, lahat ng gusto nila, kalayawan ng laman, kanilang magagawa, yun ang papunta sa impyerno. More than half pupunta sa nakakalungkot na minamahal. Sa ating panahon ngayon, we are running by the billions na po ngayon, 7.9 billion na po ang tao ngayon. Sa statistics po, maminamahal, maaring 175,000 ang namamatay araw-araw. Imagine dyan, maminamahal. 175,000. So kalahati niyan, almost 90,000. Almost 90,000 go to hell. Grabe, mga minamahal. Grabe ka-urgent ang pananawagan ng ating mahal na Panginoon para sa atin. Kaya gayon na lamang po ang sakripisyo ng ating kagalang-galang mahal pastor. Ang pananalangin araw at gabi, ang pagtangi sa araw at gabi. Para sa kaligtasan ng buong mundo. Imagine, mga minamahal. 90,000, more than 90,000 every day ay pumupunta sa impyerno. Mami naman, iyan ang damdamin ng umiibig sa ating mahal na Panginoon. Tayo, lahat ng lugar, mami na mahal, sino po ang ating makakausap?
You share, ipakita nyo ang kapangyarihan ng ating mahal. Ang kanyang kabutihan na naganap sa inyong buhay para sila lumapit sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang ating buhay, mga minamahal. At ang sabi po, mga minamahal, He that winneth souls is wise. Pinakamatalino ka sa lahat. Mas magaling ka pa sa lahat ng magaling sa mundong ito. Proverbs chapter 1 verse 30, He that winneth souls is wise. Yung nagdadala ng kaluluwa sa pananampalataya, Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, during the days ng ating beloved and noble pastor, beloved Mama Dear, ay wala pa pong church. Kinupko pa lang po sila sa isang church, mga minamahal. Wala silang spiritual na ginagampanan sa church na yan. Before na ang ating mahal na Panginoon ay italaga ang ating beloved noble parents in the Lord. Napangunahan ang banal na iglesia, the true church of the living God. Amin naman, walang ginawa ang ating beloved noble pastor, beloved Mama Dear, kundi mamalakay ng kaluluwa. Tigadala ng mga kaluluwa doon sa kapilya. Ang daming naliligtas, mga minamahal, na mga kaluluwa. Yun ang ginagawa ang ating minamahal, ginigalmahal pastor. Pagkatapos manalangin, magpuri, aalis na ang ating minamahal, ginigalmahal pastor during those pioneering days. Amin minamahal, dala-dala ang isang bag na tracts sa ating ngayon, leaflets. Babasahing Christian pamphlets, mga minamahal, uubusin yun ng ating minamahal, ginigalmahal pastor. Pamimigay. By faith, sumasakay sa mga sasakyan, mga minamahal, at pag-uwi, ubos na, wala nang laman yung bag na puno ng leaflets. Amin na mahal. Wala ring dalang pagkain sa ating beloved noble assistant pastor and beloved children. Amin na mahal. Napakasipag, humayo. Amin na mahal. Tapos palagi nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. So dito po natin makita, mga minamahal, yung perfect example na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kasama na po dyan ang iyong pagpupuri, pananalangin, pag-aayuno, amin na mahal. Pagbabasa ng banal na kasulatan, amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung Biblia po natin, huwag po natin nahayaan. Yan po ang ating foundation, maminamahal, ng ating kaalaman. Hindi po tayo pwedeng spoon feeding lang. Amen? Ikaw mismo sa bahay ninyo, magbabasa ka at magmamarkahan mo yung mga salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sapat yun po ang maging sandata mo eh. Pag may dumarating sa iyo mga tukso, may dumarating sa iyo pag-uusig, ano ang panglaban mo, maminamahal? Empty ka ng Word of God. Kailangan buklatin mo ang Biblia. Hanapin, ano ba yung napag-aralan namin sa Sunday School? Ano ba yung napag-aralan namin sa preaching namin? Asan ba yun? Buklatin mo ang Biblia at markahan mo. Amen? Amin na mahal. You keep a notebook. Isulat mo sa iyo mga, sapagkat yung ating memory minsan, amin na mahal, ay hindi reliable. Amen? Ang ating beloved, pero sila may notebook eh. Salita ng ating mahal na Panginoon. Tina-jot down po yan. Amen? Amin naman. Kung sa inyong eskwela eh, sa pag-aaral natin eh, di ba? Kailangan may notebook ka. Dire-record mo lahat yung pinag-aaralan ninyo. Sapagkat hindi kaya ng iyong memory na lahat yun ay nakaimbak. Amen? Mayroon lang talagang mga bagay na i-memorize mo with concentration, kaya mo na memorize. At hanggang sa, you can say it by heart. Pero hindi lahat. Dahil hanggang doon lang talaga ng kaya ng ating brain. Amen? Kaya tulungan mo sa magitan ng pagsulat sa iyo pong notebook. Amen ba, mga kabataan? Isulat mo sa iyong notebook. At sa magitan ng pagmarka mo sa iyong Biblia. You mark, lagyan ng guhit o kaya lagyan ng color. Amin na mahal. Napakalaking bagay. Amen?
Sapagkat habang binubulay mo ang salita ng ating mahal na Panginoon, tumatatag ng tumatatag ang iyong panampalataya sapagkat ito'y pagkain ng iyong kaluluwa. Huwag mong hayaan ang iyong sarili, mga minamahal, nakakain ka lamang tuwing gawain. Yun tinatawag na spoon feeding. Oh, ito'y pagpakainin ka lang, malaki ka na eh. Nung bata ka pa, siyempre, kailangan pakainin ka ng iyong magulang. Bata ka pa eh. Di mo kaya sa iyong sarili. Pero pag lumaki ka na, ay ikaw nang mag-usap mo buklat na yung Biblia. Amen? Hindi na ikaw kalabitin at ito. No. Ikaw mismo, magkaroon ka ng iyong diligence, mga minamahal. Amen? Para basahin ang salita ng ating mahal na Panginoon. At diyan mo makikita. Nandiyan pala ang kasagutan eh. Pag ikay nasa pagsubok, pag ikay nagkakaproblema, saan ka kukuha ng kasagutan? Amin na mahal. Hindi sa ano pa ba? Salita ng ating mahal na Panginoon at panalangin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y lubos sa pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sapat ngayon, mga kabataan natin, tinuturuan na. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ng ating beloved parents and Lord, beloved children, pinupus tayo para lalo tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kapag ikaw ay nandyan lang sa isang tabi, walang ginagawa, amin na mahal, the idle mind is the workshop of the devil. Amen. Pag idle daw yung mind natin, workshop pala yan. Yan ang gustong-gusto ng kaaway, mga minamahal, para laruin niya. Hanggang sa mamaya, magulat ka lang sa sarili, depressed ka na. Empty. Malulungkutin. Maraming tanong. Amen? Maraming doubts. Paano ka pa mag-doubts na nasa tunay na iglesia ka ng ating mahal na Panginoon? Punong-puno ng himala. Grabe, mga minamahal. Hindi mo nang mabilang dito yung kumaling na ketong, cancer, leukemia, asthma. Amin naman yung binaril dito na hindi tinatablan ng bala. Sa ibang church yan, mga minamahal, wow, grabe. Naglalaki yung kalang mga mata. Doon sa naalala ko, mga minamahal, pinaskila yung ating poster ng mga pinagaling na mahal na Panginoon. Yung mga passers-by, nangyayari pa pala yan? Grabe, mga minamahal. Nakikibalita lang yon, namamangha, grabing pagkamangha. Tayo dito mismo nangyayari. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Minsan, di ba, maminamahal, kapag yung lamesa natin, punong-puno ng pagkain, dinadaan-daan mo na, kasawa na eh. Pero pag nawala yung pagkain doon sa lamesa, hanap-hanapin mo. Amen? Dapat yung damdamin na yon, huwag mawala. Ay na mahal, na natatakam ka. Palagi kang nauuhaw sa mga himala ng ating mahal na Panginoon. Hindi yung pinagsasawaan. Amin na mahal. Sapat kung yan ang mangyayari, upo ka na lang talaga sa isang tabi. Andyan na, palapit na si kaaway. Amen? Para ituksuhin. Remember, amin na mahal, your mind is a door. Pintuan yan. Amen? Kung yan ay binuksan mo para makasalimbot ang napakadelikado pa naman ngayon, mami naman. We are in the perilous times. Kapag in-entertain mo ng in-entertain ang mga negative na mga galing sa diablo, sa kaaway ng ating mahal na Panginoon, yan po yung mapupuno ng isip, babagsak sa puso. And you will be possessed. Amin naman, mapossess ka na ng mga bagay na hindi ka aya-aya sa ating mahal. Hindi mo mapapakinabangan. Kaya punuin mo yan ng puro para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Para ikay palaging masigla, punong-puno ng pananampalataya, maligaya sa iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang kaaway ng ating mahal, yun ang nandyan lang sa isang tabi. Amen. Amin na mahal. Paglakad mo, anino mo pa lamang, nagtalsi ka na yung masasamang espiritu. Amen. Alam nila, mainit ka sa ating mahal na Panginoon.
Be on fire serving the Lord. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ating buhay, mga Panginoon Diyos. God bless you so much, beloved JMC, JMYC. Praise the Lord. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa araw na ito. God bless you so much po. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At muli ko na po binabalik ang buong panahon sa ating MC. Amen. Praise the Lord. Beloved Brother Jomara. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Ralph Blanco. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Tunay na pinagpala po tayo ng mahal na Panginoon sa pamamagitan